Yes, Lord. Come on, let us worship Him. Lift up your hands in heaven. For He is good. He is alive forevermore. He is real. Come, come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. All of your presence. Take me as I am. Use me as you want. I give my all for you, my Lord. Pour out your Spirit. Pour out, Move in your power. Jesus. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out Come to on. you. Come, come. Come, Holy Spirit. More of your presence. Reveal yourself. Take me as I am. Use me Manifest as yourself you to us, Lord. want. I give my all I need you. for you, my Lord. We need you, Lord. Pour out your Power. Spirit. Let your power overflow. Let your power Move overflow. in your Power to heal. Power to deliver. Jesus, you are all my soul longs for. One more My time. heart Come is on. calling out to you. Come, come. Come, Holy Spirit. Yes. Yes. More of your presence. Take me as I am. Use us, Lord. Use me as you want. Deliver us. I declare deliverance. All divine pure demons in this place. Release, Lord. Arrest all demons, fallen angels, principalities in your life. I declare and decree. You are free. Come on. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus is my Lord. Jesus, my Lord. Jesus is my Lord. Jesus, my Lord. At sa ating paglilingkod ay kailangan natin ng katapangan. Amen? Rawr. Sino matapang dyan? Mga bata. Matapang ba nanay nyo? Sa bahay? Rawr. Parang terror, teacher. Yung pala dapat, parents. No? Sino matapang dyan? Iba po yung holy fear of God and fear of the world. No? Magkaiba po yun. Pero binibigyan tayo ng tapang. Na may takot sa mundong ito, katapangan, kailangan natin ng tapang. Galing sa Panginoon, nakaloob ng Panginoon, sa pagganap ng kalooban ng Panginoon na galing sa Panginoon. Sa mundo, may katakutan tayo na, kinakatakutan tayo, may takot kayo, pero iba po ito pinag-uusapan natin, ano, takot na to. Marami po kasi nahihirapan sapagkat di nalalaman na mayroong pinagkakaloob ng Panginoon na katapangan o tapang. Isaiah 41:10, ang sabi sa atin dyan?
Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi sa tayo pong mga naglilingkod sa Panginoon ay binibigyan ng katapangan katulad ni Joshua sa Isaiah 41:10. Fear not. Pakasali sa katabi mo, fear not. Fear not. No, sabi, huwag kang matakot, bibigyan ka ng tapang. Huwag kang madismaya. Sino dismayado sa buhay dito? Do not be dismayed. Sino dismayado na sa buhay? Ha? Huwag kayong madismaya. Huwag kayong matakot. Ano ba kinakatakutan ng mga tao? Sa lahat ng yung mga ginagawa, unang-una, sa kailangan magkaroon ng tayo ng, o may babala to. Katapangan na agad to. Ano ba kinakatakutan natin? Takot tayo sa kay Judith, no? Angel of the Lord Judith, hindi naman. Takot tayo sa Judith, no? Kay, takot tayo sa future. Takot tayong magsalita. Fear of rejection. Takot tayong mag-share ng gospel. Lagi tayong nakayuko. Takot. Lagi tayong nahihiya. Iyan hiya ay takot. Tama po ba? Iyan ay ginagawa natin. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng care group. Hindi tayo nag-share. Kasi nahihiya tayo. Natatakot tayo. Nadidismaya tayo or hindi tayo sigurado sa ating ginagawa. Kaya tayo natatakot. Hindi tayo sigurado kung may resulta ba talaga o meron ba talagang answered prayer. Tinuruan tayo ng Monday, no? Kailangan effectiveness bilang Kristiyano. Bilang pinapatalas tayo tulad ng kutsilyo. Hindi ba pwedeng pray lang pray, pero walang effect. Pag walang epekto, maglilid si unbeliever. Sa sobra mong pray naman pray, wala naman nangyayari. Wala namang Diyos. Dadating ang araw na may Diyos ba talaga? Kasi nga, hindi tayo effective sa ating prayer. Hindi tayo sure. Natatakot tayo. At nagpapapray na lang tayo sa iba. Sa propeta. Ay ito, mas maano to. Mas magaling mag-pray. Mas magaling ka mag-pray. Ikaw na mag-pray sa pagkain lamang yun. Ano? May mga ganyang Kristiyano, pagkain lamang. Pag pray mo lang iba ka mag-pray, ikaw na. Ano lang naman di ba? Chooks to go. Ano yun? The Bounty Fresh pala. Kasi Bounty yung Ang dali-dala mag-pray sa pagkain. Pasalamat ka lamang. Di ba? Kay Jesus Christ, pag may lagi siya nagpapasalamat. Huwag yun ang gayaan yung prayer namin. No? Shikara. Huwag na. Huwag na kayo mag-thanks. Pagkain lang yan Natatakot. Mag-pray. Ikaw na. Marami tayong kinakatakutan. Bakit? Kasi hindi ma-establish ang relasyon sa Panginoon at sa banal na Espiritu sapagkat ito ang kumikilos sa kanila sa atin upang maging firm ang ating pananampalataya. Hindi po establish ang relasyon natin. Hindi sure kung talaga bang may usapan kayo ng Lord o wala. Amen po ba? Amen. Kung naririnig mo ba talaga, duda ka. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen? Amen. Naniwala ba kayo sa Kanya? Amen. We serve a God who cannot lie. Ayan ang hindi niya kayang gawin. No? Ang magkasala. Ang magsinungaling. Kaya walang kaduda-duda na paniwalaan siya. Amen po ba? Amen. Kaya tayo natatakot dahil malayo ang feelings natin. Di ba? Isang relasyon, di ba? Sa iyong magulang. Sa kapwa mo. Natatakot ka sa kanya lumapit dahil malayo na feelings mo sa kanya Tama po ba? Ganon din sa Diyos. Pagka hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos o sarili mo na naman sinusunod mo, napapalayo ka, yung tapang mo, nauubos. Amen po ba? Amen. Hindi katulad ng pagkatapos ng EGR, gawa, shikaran sila lahat.
No, tanggal lahat ng demonyo. At talagang share ng gospel mo. Apoy na apoy. Talagang masusunog lahat ng katabi mo. Banal na banal ka. Why? Dahil yung constant communication nyo, ang ganda tama ba? Talagang maalam. Samantalayin nyo, lalo na pag may gawain. Ay lagi payo sa akin, pag galing kayo ng gawain. Kasi talagang mag-thanks ka pag uwi. Seek the Lord until He found. May be found. Hanggang nandyan siya, malapit, draw near to God and He will draw near to you. Pag malapit siya, samantalahin mo. Ha? Talagang puspusin mo sarili mo. It will benefit you. Amen? Amen. Hindi man siya nalayo. Amen? As sinasabi ko po yung kaapawan. You cannot give if you don't have. Pag satisfied ka lang, puno ka lang, wala yon. Kailangan nag-uumapaw ka hanggang labas. Amen? Amen. Para makapagbigay ka sa iba. Amen. Hindi yung, tama na to. Puspus na ako. Hindi po sapat yon. Ang gusto ng Diyos, mag-overflow. Pakisasabi niyo, overflow. Overflow. Amen? Para yung tapang talaga. Sisibatin mo talaga si lahat. Sa oras na ang lingkod ng Diyos ay marunong magpatibay ng kanyang panampalataya, ay nagkakaroon at nagiging likas ang tapang sa Kanya. Marunong ka na alam mo kung paano magpalakas. Diba? Hindi ka lumakas mag-isa, sama ka na, diba? Parang gatong yan ng apoy, diba? Chismis nga, gatungan mo talaga naman. Bawal chismis dito, amen? Totoo lang. Kailangan magsasama ka ng dalawa. Totoo ba? Sinabi ng isa, totoo. Yun pala, yung nagkwento rin sa isa, siya rin. Hanap kayo ng iba, ha? Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. May kasabihan po tayo, Kailangan nakita nyo muna sa iba, na marinig sa kabila, bago kayo mag-conclude. Okay ba yan? Amen. Para matino ang usamahan natin. May pagkakaisa, may pagkakasundo, pagmamahalan. Huwag naniniwala agad-agad. Ha? Uy, sabi nung gwapo ka daw. Uy, huwag kayo maniniwala agad. Tingnan nyo muna sa lamin. Sabi ng nanay mo, gwapo ka. Nanay mo, siyempre. Tanong muna sa kapitbahay mo. Huwag kayo naniniwala agad-agad, ha? Kaya totoo yan, sinasabi ng magulang yan, ha? Hindi sinungaling, parang magulang natin. Totoo yan. Ang sinasabi ko yung mga chismis, di ba? Mga haka-haka. Wala kang proof. Yan. Amen? Amen. Sa pwedeng kumikilo sa kanila upang mas maging firm ang ating mga desisyon, ating mga pananampalataya, maging firm. Pagka-close relationship tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Likas sa pinagkakalob ng Panginoon ang lahat sa oras na tayo po'y lumalago sa Panginoon. Likas na yan. Sa tuwing lumalago po tayo, because of constant communication, ang lakas po, ang tapang, talaga sa deliverance, layas! Hindi ganun. Layas! Hindi ganun. Di ba bading-bading? Di ba? Tama, di ba? Pagka may demonyo, ikaw na. Hindi ko kaya yan. Pero when we have constant communication with the Lord, di ba? Constant prayer, constant labas lahat, pati lalamunan. Labas lahat sa Kanya. Amen? Matapang ka. Dahil pa na devotion mo, communication mo sa Lord, di ba? Ang tapang mo. Talagang patay kung patay para sa Lord. Amen? Pero pagka wala. Ikaw na. Wala akong devotion. Natatakot ka. Alam na pagkatakot ang isang Kristiyano. Yung parang natin, radar. Parang thermostat. Because of constant communication. Huwag na may pilit natin, kawawa naman, maresbakan. Kayo na lang kung hindi talaga siya handa. Amen? Kaya sa atin, we will observe you pag hindi talaga handa, pero 10 years ka ng Kristiyano, di ka pa rin handa. Naku po naman, kapatid, baka mag-isip-isip ka. Ha? Baka pwede naman, no?
mag-aral, mag-devotion ka, mangaral, practice mo, baka iba na yan. Demonyo na yung nasa puso mo. Ang pag-isa sa oras na ang iyong mga giftings ay patuloy na ginagamit, yan. Upang kayo, nag-excel kayo, paggamit, ang iyong ministry, likas po ito yung pagkakaloob ng Panginoon. Ang katapangan. Likas yan. Diba, dati, kayo ay, taga-sulat pa. Na-enhance ka, ano ka na ngayon? Vessel ka na. At nagiging deliverer. Nagiging missionary ka na sa labas. Magdi-deliverance ka na sa labas. Amen. Nag-house cleansing ka na. Amen. At nagkakasal ka na sa iba. Palawak ng palawak. Amen. Amen. Palawak ng palawak. Gusto niyo ba yun? Lumalawak, nag-excel kayo sa Panginoon? Amen. I'm waiting for your, pero hindi natin pinipilit yan na tutunan ko sa Lord na ang lahat ng bagay paglilingkod ay hindi pinipilit talaga. Dapat kusang loob at dahil wala rin bunga. At pakiusap ko lang, kung taon ka ng Kristiyano, please naman, baka gusto mong lumago. Kasi si Jesus Christ, tinuruan niya, 3 years lang, 30 years siya nag-minister, 3 years lang. Advance na ngayon. May gadget na, noon, hahanapin pa lang si Jesus. May EGR na ngayon, twice a month, twice a year. Baka naman, mas mabilis ngayon, yung 3 years, baka maging 2 years na lang, di ba? Amen? 1 year na lang. Maari po yon dahil sa advanced technology. Dahil may pag-aaral. Nababasa ka na, napopost mo na, natututunan mo na. Same at same lang naman ang Bible. Ang salita ng Diyos. Yung mga basic man lang, matutunan mo sa buhay. Amen? Amen. Paano mamuhay? Sa buhay nito, napakasimple lang naman. 10 utos, binabasa natin, di ba? Andiyan lang naman. Yung mga basic na yun, matutunan mo sa Lord, kakabasa mo. Doon ka tumatapang. Amen? Amen. Gusto niyo ba talaga ng tapang o kaduwagan? Alam niyo ba sabi sa Bible na kasama sa impyerno ang mga duwag? Basahin, hanapin, hindi ko na ko yung verse, Kasama namang kukulam. Alam niyo, Revelations 20 yata yun. Naalala ko lang, please, mga researcher, Sige, basahin natin. Para maintindihan nyo, pag wala kayong tapang, alam nyo, kasama po yan ng mga mangkukulam sa impyerno. Mga duwag. 20, 11. Paki-research, mga kapatid. Wala bang 20 sa 8. Para maganda po, para makita nyo, ang tagal nyo naman mag-research. Duwag lang, diba? Type duwag verse. Duwag Bible verse. 21:8 pala. Napakadali lang mag-research. Kung ano sinabi ko. Ano sabi? Pala genius pala kayo dyan, Ano sabi? Basa. Pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagdiliyab na apoy. Sige magkakasama sila. Ito ang pangalawang kamatayan. Nakita niyo yun? Kailangan ba natin katapangan? Amen. May duwag ba rito? Ay, ang dami. Wala dapat sagot. May duwag ba rito? Wala! Tapang ako! Dapat ganun sagot. Wala! Hindi ganun. Ako'y lalaki. Hindi ako bading. Tama ba? Kailangan ba natin ng tapang? O sa impyerno na lang? Kailangan natin ng tapang. Amen?
Amen. Tapang. Mamaya, lalabas kayo. Matapang na kayo. Huwag niyo akong aawayin, ha? Huwag kayong mga away ng pastor pag tumapang kayo. Ang pakikipag-isa sa Banal na Espiritu ay mahalaga sa bagay nito upang kayo ay makademonstrate ng inyong mga gawa sa Panginoon. Pakikipag-isa. Sabihin na, pakikipag-isa. Pakikipag-isa. Para magawa niyo mga bagay na ito. Makipag-isa tayo sa Banal na Espiritu. Siya maging asawa niyo. Makipag-isa sa Banal na Espiritu. Ang mga bagay na ito ay kailangan isaalang-alang ninyo sa paglalim sa salita ng Diyos at patuloy sa pakikinig gaya ng sinasabi sa atin, no? Nung Friday pa. Makipag-isa. Sa alang-alang pakikinig natin dapat matalas. Hindi lamang salta ng salta sa prayer. Pakikinig, let us level up. Ang akala nila si Solomon ay humingi ng wisdom, no? Pinag-aralan ko na po siya. Si Solomon ay humingi ng listening heart sa Hebrew word. Kaya siya nagkaroon ng wisdom because marunong siyang makinig sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya yung lahat ng napapakinggan niya, wisdom binibigay ng Panginoon. Amen. Naintindihan niyo po? Amen. Kala ng mga marami nag-aaral, si Solomon, full of wisdom. Kaya tuloy, walang wisdom mga Kristiyano. Dahil di nila alam. Hinihingi nila wisdom. No. Kung pag-aaralan nyo, si Solomon ay hiningi. Listen to this. You will learn something in this. A listening heart. Amen. Talagang pusong nakikinig talaga. Parang si John the Baptist, talagang John the Beloved. Nakahilig ang kanyang ulo lagi sa dibdib ni Jesus Christ. Dapat ganun kayo. Kaya si John, siya lang po yung apostol na talagang pinakitaan ng Lord ng mga puso niya. Sa puso niya tayo lalim ng relasyon. John 3:16, nandun, di ba? Yes. Doon lamang po yan. Tsaka yung mga sa Patmos, si John yon. Hindi si John the Beloved, hindi John the Beloved yun. Sa Revelation. Hindi si John the Baptist yan. Ang Revelation binigay kay John the Beloved. Ito yung lalim ng kanyang revelation. Kasi kung gaano kamahal o puso, yung puso nakadikit lagi sa puso ng Panginoon. Talagang kanyang atensyon. Si John the Beloved lang tawag doon. Dapat maging ganun po tayo. Hindi man tayo laging katulad, alam mo yan, alis ka nga dito, ako Jesus, di ba? Kung ako ikaw yun, alis ka nga, ulo mo. Ba't laging nasa dibdib ko, di ba? May inis ka na eh. Di ba? Pero pagka mo, nakakikinig ka lagi sa Kanya. Nakita niyo yung Last Supper? Di ba? Wala rito eh, no? Di ba? Lagi na kayo nakahilig doon. Si John the Beloved yun. Ganun dapat tayo ka-personal sa Kanya. Hindi pa tayo umaabot ng intimacy sa Kanya ng ganun. Ngayon lang yan, ni-reveal, oh? Fresh na fresh. Hallelujah. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! God is alive. Sa bagay nito, kailangan po natin maggamit ang tamang lahat ng mensahe na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sapagkat maaaring madlangan ang lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon kung mali po ang mga paggamit ng pagkaunawa ng salita ng Panginoon. Pag mali po, kaya laging nakahilig, laging nakadikit sa Panginoon. Dahil kung mali ang pakikinig mo, pag masyado kang malayo, hindi mo maintindihan. Pag ang relasyon mo sa Diyos, masyadong may distansya. Kaya draw near to God. Draw near. May effort kayong gagawin. Lalapit talaga kayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hindi yung from a distance. The word from a God is watching us. No. Kailangan ang Diyos malapit po sa atin. Amen. Hindi po malayo ang Diyos sa atin. At nananahan na nga siya sa atin eh. Ayun nga kagandahan ng pangako ngayon eh, nananahan na siya. Nandiyan lang siya sa puso mo. Amen. Nung tinanggap mo siya. Kailangan lang listening heart. Makinig ka, nagsasalita ako, anak. Makinig ka, may sinasabi ako.
Salamat nga kay Ate Lailani. No? Nagiging matalas. Ganyan. Amen. Sa pakikinig pa lang. Naway, dapat two-edged saban yan eh. Pag kami kalaban sa labas, point, 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 point. Hindi lamang talas sa pakikinig, kundi talas sa pananalangin naging effective Amen. ang salita mo. Kasi napakinggan mo, it will come to pass pag sinabi mo. Amen. Ganun dapat ang talas. Napakinggan mo sa Panginoon ng mga propeta, sasabihin mo that it will come to pass. Amen? Amen. Ganun dapat ang mga propeta, hindi wishful thinking. Ganun dapat tayong lahat. Amen? Dahil sa kalaliman ng relasyon natin sa Diyos, tumatalas ang pakikinig natin at nadideclare natin sa lupa ang kabutihan ng Panginoon kasi death and life are in the power of the tongue. Makapangyarihan po ang salita. Hello? Amen. Makapangyarihan po ang salita. Ito mo, may umiiyak lang doon, naririnig nyo. Nagugulo na kayo. Makapangyarihan ng iyak, di ba? Makapangyarihan ng salita. Nadidistract na kayo. Di ba? Kaya kailangan, you need to have a listening heart. Sa Panginoon, sa gulo ng mundong ito, maraming mga payo ang mundo. Maraming salita. Maraming chismis. Kaya napakalaga, kaya dalawa tenga. Amen? Church, we need this. Amen? We need to become sharpened. Like a two-edged sword. Kasi ginagawa tayong Panginoon na weapons of warfare. Kayo. 2,000 years ago, tagumpay na siya. Pero ngayon, hindi pa siya bumabalik. Kailangan nating lumaban. Lumaban. Hindi niya bibigay authority sa inyo kung walang laban. Bakit pa niya sasabihin ng mga pastor, wala nang laban, panalo na si Jesus. Ba't talunan kang Kristiyano? Ba't niya pa ibibigay ang authority sa iyo kung panalo na pala si Jesus? Nasosobrahan sa declaration. Alam niyo, too much prayer will lead you to become unbeliever. Kailangan ng wisdom sa Panginoon. Galing sa Kanya. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mahalaga na ilagak sa Panginoon ang kanilang mga saloobin. Mga personal na motibo. Saloobin, personal na motibo, ang kalalalahanin o isipan sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Kailangan po yan. Kailangan maayos sa kanilang mga kaisipan upang sa ganun ay lumalim ang kanilang pakipag-usap o pakikinig sa banal na Espiritu. Amen. Kailangan po. Sabihin nyo sa katabi nyo, kailangan kapatid. Pag sinabing kailangan, kailangan, no? Hello? Uy, mababattery ako. Una, kailangan po naman, kailangang isipan upang ganoon, ay sa bagay no, ang likas sa pinagkaloob ng Panginoon sa inyo, likas na lalabas ang tapang. Pagkapatuloy yan, binibigay niyo yung saloobin, motibo, at alalahanin. Amen. Ang tapang na ito na sinasabi ng Panginoon, sa oras na kayo ay magsasalita sa ibang tao. Ang salita ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Panginoon. Nahihiya ka ba? Sabihin ang salita ng Panginoon, buhay yan, kapatid. Iyan ang buhay nila. Hindi sila mabubuhay nang wala salita ng Diyos. Hello? Ano, mga payo mo? Payo ni, ano yun? Payo ni, sa radyo. May mga ganun eh. Payo, payo, payo. Pero walang salita ng Diyos. Wala po yun. Tapos tatanggalin yung verse. Papalitan nila ng salita na nila. Dahil nahiya sila, masyado banal. Hindi inaangkin mo na yung salita ng Diyos na sa'yo na. Hindi na natataas ang Diyos. Ngayon, nangiging nangyari. Yung greater power comes great responsibility. Sa Diyos po yun, hindi yung kay Spider-Man. Ginagamit ng mga tao. Pero sa Diyos po yun. Kaya nyo na sila. Nagagamit natin naman ngayon. No? Sabi sa Matthew, ang binigyan ng kapangyarihan, much is given, much is required. Hindi ba lang ng salita? Greater power comes great responsibility. May tapang ka ba na sabihin, kaya kabisado ninyo, ang salita ng Panginoon, hindi nilalaro. Wala na namang Bible dala. Ano ba naman yan? Tapang na mahiyag ang salita ng Panginoon. Tapang na lumayo upang kayo ay maihayag ang katotohanan sa bawat tao na inyong nakakasalamuha sa school. Nahiya ka ba?
Alam nyo, hindi nyo pwedeng paghaluin ang mundo sa salita ng Diyos. May sinasabi talaga ang Diyos. Ang mundo ang susunod sa iyo, sa Diyos. Amen? Amen. Naunawaan nyo po, hindi nyo pwedeng baluktutin ang mga bagay-bagay dito. Lagi sisingit salita ng Diyos. Alam mo yon, mga speaking engagement, seminars, laging may Diyos, pero deep inside in their hearts, malayo ang damdamin nila sa Panginoon. They believe in themselves. They believe in their product that they are offering. They believe not in their God. Alam nyo, hindi nyo pwedeng paghaluin ang pananampalataya sa Diyos at sa mundong ito. So be it, kung gamitin ng Panginoon, kailangang matalas kung ano bang sinasabi ng Panginoon. Tapang na mag-stand sa inyong pananampalataya. Kaya po ang iba ay mga Kristiyano ay bumabagsak pagdating sa mga testing ng faith sapagkat hindi nila alam kung saan nila gagamitin ang tapang na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Church, ang Word of God lang ang makakabuhay sa buong mundo. Amen. Ang Word of God ang bubuhay sa kanila. Amen. Hindi ikaw, hindi ang galing mo, hindi ang talino mo. Kaya si Solomon po, umusay, tumalino, because of the Word of God. Yumaman. Amen? Laging Word of God. Sa lahat sa Biblia, ng mga tagumpay ng anak ng Diyos. Hindi yung mga inaatinan mong mga seminars. Hindi ko sinasabi huwag kayo umatinan ng seminars. Ano? Iba dyan ay Nepalites ang leader. May mga sariling kaalaman. May mga wisdom sila na pangmundo. Hindi nyo pwedeng isalig o ipantay sa salita ng Diyos ang mga tinuturo ng mundo. Naunawaan po natin? Amen. Hindi. Kailangan pray. Kailangan pray and believe in the Word of God. Meron kayong mga nakakware sa mundo. Tama yan, mga wisdom. Ngunit po'y mga head knowledge daw. Ito nga. Ito'y tapang, tibay lamang ng inyong kalooban, ngunit hindi ginagamit ang tapang ng banal na Espiritu. Kailangang tapang, Marshall, ng banal na Espiritu. Tapang ng banal na Espiritu. Hello? Are you there? Amen. Hindi tapang ng apog mo. Ha? Tapang ng banal na Espiritu. Hello? Tapang ng banal na Espiritu. Ano sabi doon? For God has given us, kung hanapin yung verse, not the spirit of fear, but of wisdom and sound mind. Paki-research, di ko na Binigyan tayo. God has given us 2 Timothy 1:7. Yun, ang galing. Basa. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Ano yan? Hindi tayo binigyan ng Espiritu ng kahinaan ng loob. God has not given us the spirit of fear. But God has given us the spirit of power. Holy Spirit, sa English? Power, love, and self-control. Timidity. Sa ibang salin, power, love. Hindi tayo binigyan ng spirit of fear and timidity. Fear and timidity. Ano ba yung timidity? Tatamad-tamad? Timid-timidi? Ha? Kapabayaan? Kayaan? No? Amen? Amen. Yung tinanggap nyo po ay may power. Everybody say power. Power. Love. Love, And self-discipline. self-discipline, Or sound mind. Sa ibang salin. Matinong pag-iisip. Kaya hingin nyo lang yun, tanggapin nyo yun. Panghawakan nyo yun. Dahil kung may kaduwagan kayo, nako kapatid, magtaka ka, magtanong-tanong ka. Langit ba talaga ako o impyerno?
Langit ba ako? Magtanong-tanong ka na. Kung may takot ka lang, ha? Takot lang. Napag-aano ng salita ng Diyos. Kapag ang taong nagmumula sa Banal Espiritu, kapag ang tapang ay nagmumula sa Banal Espiritu, ay yung ginagamit, anumang sinusuong nyo sa pamagitan ng inyong ministry, anumang inyong sinusugod, o anumang kuta ng inyong winawasak, ay hindi po yung sinasalang-alang. Ano man ang damit nyo, suot nyo, no? Ang inyong mga restback, di nyo man lang inasaang-alang yan. Naku, baka restbackan ako, ha? Naku. Ang lahat ng hirap sa inyong mga paglilingkod, hindi nyo sinasalang-alang. Bagkus ay namamagitan lamang at namamayani sa inyo ang tapang at pag-ibig na mahihayag ang lahat ng katotohanan para sa kanila. Amen. Amen? At matulungan ang lahat ng kailangan matulungan. Hello, Amen. are you there? Ha? Tulungan natin. Batukan. Oh. Tulungan. Ang dapat matulungan, sayang naman. No? Mamimiss niya ang aral na ito. Sa bagay nito, mahalaga po na ang talagang lumalim sa relasyon sa Panginoon, sapagkat ang ibang Kristiyano po ay nasishaken agad ang kanilang pananampalataya. Kaya po ang iba sa pagdating ng testing, nawawala agad ang kanilang pananampalataya. Church, we need to have the courage o tapang na galing sa Panginoon. Pangalawa, amen? Huwag tayong susuko. Pangalawa, tapang upang may pahayag ang ministeryo ng inner healing and deliverance. Naku, huwag mong sabihin yan. Baka anong sabihin? Naku, deliverance. Naku, karga. Naku, wag. Si Jesus Christ po, hayagan. At tinuya siya. Hayagan din. Naku, napapalaya siya sa kapangyarihan ng Satanas. Ikaw, nahihiya ka ba? Kinakahiya mo ba? Duwag ka ba? O baka may ginagawa kang kababalaghan sa sarili mong buhay? Baka naman meron kang ginagawang kababalaghan. Kasalanan na patuloy na pet sin, kaya ka natatakot. Church, we need to have the courage or the strength or the power from the Lord para wag tayong mapunta sa impyerno kasama ni Satanas. Sapagkat ang ilan sa atin lubos na hindi naunawaan at di pa lubos na niyayakap ang ministeryo ng inner healing at deliverance. Kaya ka natatakot. Sa mga oras na nilalahad ng kaaway ang lahat ng persecution sa inyo. Sino pinapersecute dito? Yan na. Sa oras sila'y dumadaan sa ganung bagay, sila'y napapanghinaan. Iyan ba? Simba-simba ka pa? Demonyo, ayusin mo ang buhay mo. Hindi nyo niyayakap, wala kayong tapang. Sapagkat sa salita ng Diyos ka lang natutunan at hindi na isa sa puso. Hindi yung sinasa puso ang deliverance eh. Ang ministry na to. Kaya po kayo ay natatakot. Nanawaan nyo po? Sino pa takot dito? Wala na! Dapat gano'n. Sugo. At habang nga tao, hindi atakbo. Ako isang Pilipino. Sa mga bagay ito, kailangan likod ng Panginoon ay kailangan lubos na magtiwala at kailangan, sabihin na sa katabi mo, kailangan. Kailangan kapatid. Hello? Batukan mo kung tulog. Kailangan kapatid. Na maunawaan natin ang tapang na ito ay kailangan at banal na espiritu lamang ito nagmumula. Hello? Sa banal. Hindi ito nakukuha sa kakainom ng ginseng. Ano ba? Ininom? Sili. Kain ako sili para tumapang. Cobra. Alak. Tatapang. Parang inom ng alak. Sino dyan? Lumabas ang matapang. Ha? Hindi nakukuha ang tapang doon. Pag lumabas naman yung matapang, dalawa na tayo. Natapang na duwag bigla eh. Hindi nakukuha ang tapang doon. Sa pag-inom ng alak, iinom ka ng alak para tumapang ka. Ang tapang po ay nakukuha lamang sa Panginoon. Naunawa natin? Amen. Shashat muna ng konting wine. Harap ako.
Huwag ganon. Huwag kayong kumuha ng tapang doon. Nako, mawawala na. Kailangan, lobat to Baka may wire, charger, no? Tapos na rin tayo. 5 minutes, 5%, pagkasya natin. Charger ko nandyan sa ano. Extension lang, Makakabutin tayo ng bagyo. 5% na lang Hindi ko na-charge gabi. Malaga po na magkaroon tayo ng tapang ng Panginoon na nagbumula sa Kanya. Ang pagpagkumbaba sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng tapang. Hindi yung matapang ka pa, Lord, pengin ng tapang! Ganon, dapat magkakumbaba ka lang. Ha? Huwag kayong padabog sa Panginoon. Tatapang na, Lord! Bigyan mo akong tapang. Sa presensya ng Diyos, ano tayo? Humble lang. Makikita nyo sa lalim, sa babad, sa pag-isa, tayo po ay lumalalim, tumatapang ng kusa. Amen. Hello? Amen. Amen. Layas kayo lahat ng mga demonyo kayo. Naglang masosobra kasi minsan lumalayas pati yung kasama sa bahay. No? Palayasin nyo ang mga demonyo sa katawan nila. Pati miyembro ng pamilya lumalayas. Huwag gano'n, huwag sobra na. Ingat din, sobrang tapang nyo. Lubos sa kailangan maunawa ng isang lingkod ng pagpakumbaba at talagang pasakop, pakibilis. Ang pagpasakop sa Banal na Espiritu, sapagkat ito'y napakalaga. Pakasabi sa tabi mo, napakalaga. Napakalaga. Sa isang naglilingkod. Ha? Mahalaga. Pag sinabi ng Panginoon, napakalaga. Alam nyo, tayo, napapansin nyo ba yung mga ibang pastor? I'm sorry to say, talaga naghanda ako ng isang mensahe. Ngayon po, kinonvert ako ng Panginoon sa topic na ito. Actually kasi wala silang messenger. Tayo po yung mapalad, no? Kaya kino-convert, hindi malalim ang kanilang relasyon sa Lord. Salamat lang po tayo sa Panginoon. Ang ating message ay directly from heaven. At hindi niya ako paulitin na ano. May nakita na kayong pastor? Akala mo, napaka-spiritual pa niya, no? Ito ang hinanda kong mensahe. At ako'y naganda ng isang linggo. Tapos sasabihin ng pastor, ngunit, ito ang pinapayag ng Panginoon sa inyo. Ngayon. Yes, hindi nag-charge. Yun, nag-charge na. Kasi hindi pala nakasaksa. Ha? Alam nyo, mapalad po tayo. Directly from heaven ito sinasabi natin. Amen. Walang palit-palit na mensahe ito pag nakatayo sa pulpito. Hello, are you there? Amen. Walang palit-palit. Nakita na akong ganun mga pastor, ang dami. Sasabihin nila, inaghanda ko ng Panginoon, ngunit ito ang hinahanda. Isasabihin ko sa inyo ngayon. Kasi wala silang nakakausap na messenger of the Lord. Mapalad po tayo mga JCGD family. Amen? Amen. Amen. Pahalagaan po natin ang mensahe niya. Pahalagaan po natin. Sa end times church na ginawa ng Panginoon, direct sa Lord. I-treasure nyo po ang bawat salita na binababa ng Panginoon. Amen? Kaya sinasabi, napakalaga. Pakiulit sa katabi mo, napakalaga niyan. Napakahalaga. Napakalaga. Hindi pinapabayaan nyo, binabaliwala, pero una ay pagpapakumbaba. Talagang pag-amin na kayo ay kulang. Kaya nagpapakumbaba. Nasa pag-amin po ang paglaya at biyaya. Amen? Pagka kayo, ang tapang nyo po, ang galing, kaya ko to, Lord. Huwag nyo ako intindihin, Lord. Nakakaya naman sa inyo. Don't bother, Lord. I can do this. No. Pag hindi kayo nagpe-pray, nagyayabang kayo sa Diyos. Parang sinasabi nyong, kaya mo to, kaya ko to, Lord. Ako na to, I can manage. No. Palpak, kaya lagi tayong palpak Paulit-ulit na buhay. Bagong asawa na naman. Paulit-ulit na asawa. Hindi na nagtapos. Asawa na naman uli. Hindi na nagsawa, kurso. Kumuha ng kurso. Nagkakurso lang, wala na naman, bago na namang kurso. Paulit-ulit na, nag-engineer, hindi, doktor yata ako.
Lord, sabi mo, engineer, bakit ako naging doktor? Lord, kasi nga yung listening heart, no? 65 years old na, nag-aaral pa. Kawawang-kawawa naman. Okay lang mag-aaral, ano? Libangan lang. Pero hindi pa rin alam yung direksyon, nakakalungkot naman. Amen? Retired na eh. Pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Pagkilala sa pagkilos ng banal na Espiritu upang ang Diyos ay makakilos ng maayos sa inyo at pagtanggap sa mga kahinaang ito ay hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Upang makakilos ang Panginoon sa atin, aminin nyo na hindi nyo kaya. Kailangan kilalanin nyo ang kapangyarihan niya, kilalanin nyo ang pagkilos niya, Amen. ano pa? Para makakilos ang Panginoon. Sa inyong mga, malapit na tayo matapos, sa inyong paglilingkod, kailangan may sagawa ninyong lahat ng mga salita ng Panginoon sa inyong mga buhay. Lahat. Sabihin natin, lahat. Lahat. Walang titira. Lahat talaga. Sa umpisa, sa una, kailangan kayo muna ang mahalaga na maunawaan ang application. Ikaw muna. Bago ka turo ng turo sa iba. Ikaw muna. 3 sa iyo. Si God, isa lang. Sa kapwa. Sa iyo mo, 3. Mas lamang. Kailangan 3 times. Matuto ka 3 times. Amen? Mas marami sa iyo bago magturo sa iba o manisi ng iba, yung puwing sa iba, tanggalin mo, tingnan mo na, baka mayroong troso sa mata mo. Okay ba yan? Dahil mahirap akayin ng bulag, ang kapwa bulag. Pareha silang mahulog sa bangin. Kailangan apply. Application. Amen? Application. Nandun ang blessing eh. Apply. Lahat tayo ganon. Si pastor, apply. Lahat tayo. Bago ituro, mabless. Natuto, apply. O, napakinggan ko sa Lord to, apply. Meditate this day and night so that you may be careful to do. Tayo lahat, apply. Dahil kasi pag ina-apply natin, doon tayo lumalago. Amen? Hindi lang sa alam natin, kundi application. Nasa pag-action plan ang paglago. Wala sa alam mo lang. Amen po ba? Amen. Ito ang pundasyon upang ganoon ay mamold ang tapang pagtupad sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Church, we're here to have courage sa binibigay ng Panginoon. Tapang na espiritual. Kaloob ng Panginoon sa ating lahat. Panalangin espiritual. Ang yung praying tongues ay magkaroon ng anointing at pagkalooban tayo ng ganitong bagay, tapang. Diba dati, Batman, mga ganun lang tongues natin, ngunit tumatalas na. Syunga kayo. Yun talaga tumatapang ka. Maayos, kasi hindi ko ma-fake yung tongues no? Kailangan within your spirit yun. Talagang buhay sa iyo, within you. Hindi dinadaya po ang tongues. Hindi po yan pinipik. You cannot pick the anointing. Gagaya na. Labas pa dila. Hindi mo magagaya ang anointing. Hindi mo magagaya. Pag matapang ka. Sino matapang dito? Amen. Amen. Ako matapang. Hingi tayo ng tapang kay Austin. Hingi na lang tayo ng tapang. Wala pa kaya nga ibababa ng Panginoon. Tayo po tayo lahat, tapos na po tayo. Hingi po tayo ng tapang. Dahil ito'y galing sa Panginoon. Kung wala pa kayo, okay lang yan. Naunawaan po ng Lord yan. At naunawaan mo yung lesson ngayon. Naunawaan po natin? Amen. Hallelujah. Ito ang prayer natin, matanggal ang takot nyo at ang tapang ay pumalit. Okay ba yon? At willing na willing ang Panginoon na matanggal talaga yung takot nyo dahil kakambal ng impyerno yan. Kakambal ng impyerno ang takot. Huy! Diwag. Ha? Walang diwag dito. Amen? Hihingi tayo ng
Alis tayo na walang kaduwagan. Lalayas si Satanas sa inyo. Amen? Ipanalangin po na maging handa ang lahat. Tayong lahat, come on. Pag-pray, be ready. Lubusan na maunawaan. After we worship, we will ask the Lord for the strength in inner healing deliverance, the strength in sharing the gospel, the good news. Hingi tayo ng tapang. No? After we worship, maunawaan to. At yan lahat ay bumalik sa dati, sa atin. Tapang natin, lumakas. Mga napapangina ng loob. Anong sikreto? Be humble. Sa presensya ng Diyos. At kusa, ikay tatapang. Nanawaan po natin, kusa yan. Pagka kayo natatakot, alam na. Be humble. Kusa. Bibigay ng Panginoon yan, hindi siya madamot. For God has given us not a spirit of fear and timidity, but a spirit of power, love, and sound mind. Pagkakaloob ng anointing, sabi ng Panginoon ngayon, be ready, church, papagkaloob yan. Ang pray in tongues, pagkakaloob. Walang pag-alinlangan, church. Pagkakaloob ang tapang sa inner healing deliverance. Sino man natatakot, wawas sa akin yan. Mga takot sa demonyo, wawas sa akin yan. Come on, pray, pray, pray. After we worship, ask the Lord, natanggalin mo ang takot. Sige, takot mo natanggalin. Wasakin ang spirito ng takot sa akin. Nagkakaroon lang tayo ng takot dahil di lubusan natin na unawaan. Pero right now, naunawaan natin na ito'y binibigay ng banal na spirito. Amen? Binibigay. Ihingi lang tayo mamaya. Kailangan natin lumalim, mga hindi pa malalim ang relasyon. Lumalim ang ating relasyon sa Panginoon.